Hi everyone! Jason Loayon here at sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-express ang fraction as percent. May mga pagkakataon kasi na yung fraction ay kailangan nating i-convert as percent. At sa video ito, merong dalawang method akong i-introduce para ma-convert yung given fraction into percent. Pag-aralan natin yan. Okay, so sa first method, kailangan lang nating i-convert yung given fraction into decimal by dividing the numerator by the denominator. Then, multiply the result by 100 and finally, attach the percent symbol. So, itong method number 1 na to, ito yung traditional pero general method siya. Kahit anong uri ng fraction, kayang-kaya nating i-convert into percent kung yung method number 1 ang gagamitin natin. Medyo matrabaho nga lang kasi we are going to use the long division method in this method. Pero meron tayong second option, yung method number 2 in which we are going to find a number to multiply by the denominator to make it 100. Multiply the numerator by the same number and take the numerator and attach the percent symbol. So sa method number 2, personally para sa akin mas madali siya. Kaya lang may limitation. Hindi lahat ng uri ng fraction ay kaya nating i-convert as percent gamit ang method number 2. So para maintindihan natin at makita natin kung ano yung pagkakaiba at kung ano yung limitation nitong mga methods na to, let's take some examples. We have to convert the following fractions into percent. We have letter A, 1/2. We have 3/4. 7/10, 5/8, 2/3, and 7/11. Solve natin sila one by one. Okay, so solution for letter A, method number 1 muna gamitin natin. Okay, so step number 1, we have to divide 1 by 2. Yun yung first instruction kanina sa method number 1. So divide natin 1 divided by 2. And since yung 1 ay smaller or mas maliit kaysa kay 2, so yung partial quotient natin ay 0. Okay? So tapos na ba kaagad yun? Hindi pa. Magdadagdag tayo ng decimal point at 0. So 0.0 idadagdag at para to avoid confusion, maglagay na rin tayo ng point doon sa quotient natin. Kasi dapat align palagi ang decimal point kapag nag-operate tayo ng long division method. And so we have our new dividend here which is 10. So 10 divided by 2 is 5. And then multiply natin, 5 times 2 is 10. Then subtract tayo, 10 minus 10 is 0. So that ends the first step. Na i-convert na natin yung 1/2 into decimal which is 0.5 yung equivalent. And that 0.5 ay gagamitin natin sa step number 2. Yung 0.5 ay imumultiply natin sa 100. And then, yung technique natin sa pagmumultiply ng number by 100, i-move lang natin yung decimal point ng number twice to the right. So we have 1 and 2. So magdadagdag tayo ng additional 0 here. So that gives us 50. And don't forget to attach the percent symbol. Kaya 50% is the equivalent of 1/2 or the fraction 1/2. Ngayon, subukan natin gamitin yung method number 2. Yung given natin ay 1/2. Ang sabi sa method number 2, maghanap lang daw tayo ng number na kapag i-multiply natin sa denominator, magre-result ng 100. Ano nga ba yung pwede nating i-multiply sa 2 para maging 100? Obviously, that is 50. So, i-times natin by 50. Ganun din yung gagawin natin sa numerator times 50. And that will give us 1 times 50 is 50 over 2 times 50 is 100. So we have 50 over 100. And that is equal to 50, then affix the percent symbol, percent. Kasi nga pag binasa mo to, 50 per 100. That means 50%. Okay, so ganun lang kasimple yung method number 2. Without performing the long division method, i-convert natin yung fraction into percent. So let's take another example at nang makita natin yung limitation ng method number 2. So we have for letter B
We have 3 over 4. So, i-divide natin yung 3 by 4. So, we have 3 divided by 4. And since yung 3 ay mas maliit kaysa kay 4, partial quotient natin ay 0. And then, magdadagdag tayo ng 0.0 here to continue the process of division. And then, to avoid confusion, maglagay na rin tayo ng decimal point na naka-align dito sa dividend natin at naka-align dito sa quotient para hindi na tayo magkamali. So, 30 na yung bagong dividend natin. So, 30 divided by 4 is equal to 7 because 7 times 4 is 28. Okay? And then, 30 minus 28 is equal to 2. And then, tapos na ba yung process? Hindi pa. Bakit? Kasi may remainder pa rin tayong 2. So, what are we going to do? Add another 0 here. And then bring down that 0 sa tabi ng 2, magkakaroon tayo ng bagong dividend na 20. So 20 divided by 4 is 5. And then 5 times 4 is 20. Repeat the process. We have 20 minus 20 is equal to 0. That time, masasabi na natin na tapos na yung process ng long division kasi yung remainder natin ay 0 or wala na talagang remainder. Kaya nga 0 na yung nandyan. And then after that, gamitin na natin yung decimal na na-obtain natin from dividing 3 by 4. So we have 0.75 gamitin sa step number 2. So 0.75 times 100. Imumultiply lang natin siya by 100. And then again, i-move lang natin yung decimal point twice to the right. So we have 1, 2. So sa dulo na ng 5 or after ng 5 na yung decimal point. And that will be equal to 75. And don't forget, i-affix or i-attach natin yung percent sign or percent symbol dito sa may dulo. Okay, subukan naman natin yung method number 2 kung applicable ba. So the given is 3/4. Anong number ang imumultiply mo sa denominator na 4 para maging 100? So yung number na yun, obviously, yun ay 25. At i-multiply din natin yung numerator by 25. And of course, that will give us 3 times 25 equals 75 over 4 times 25 is 100. And we all know that 75 over 100 can be also read as 75 per 100. Or we can just say 75%. O diba, mas madali nga yung method number 2. Wala gaanong gagawin. Kaya lang, may limitation yan. Mamaya sa mga susunod na example, makikita nyo anong limitation ng method number 2. And by the way, depende sa inyo kung which one will you choose. Alin para sa inyo yung mas madali. So kung hindi applicable sa method number 2, balik tayo sa method number 1. Okay, so let's take example number 3. By the way, lagay muna natin dito 75% yung 3/4. Equivalent ng 3/4 in decimal or in percent is 75%. And let's proceed to letter C. We have yung 10 over yung 7 over 10, divide lang daw natin yung 7 by 10, so we have 7 divided by 10. And again, 7 is smaller than 10, so we have to put 0 here as our partial quotient, and then magdagdag tayo ng 0.0 to continue the process of our long division. And then para mag-ingat tayo, lagyan na rin natin ng point or decimal point na naka-align. And then we have 70 divided by 10, that gives us 7. 7 times 10 is 70. And then subtract natin, 70 minus 70 is 0. Tapos kaagad yung process ng long division natin. Maswerte kung ganito yung mga fractions. Okay, so we have 0.7 as the decimal equivalent of 7 over 10. Gamitin natin yan sa step number 2. So 0.7 times 100 again. And then move the decimal point lang natin para hindi na tayo mahirapan. So magiging 70 na yan. Then attach the percent symbol. Ganun lang kadali. Ano? And then for method number 2, yung given natin ay 7 over 10. Anong number ang imumultiply natin sa denominator na 10 para mag-equal sa 100? Obviously, that is 10 also. So 10 times 10 and also yung 7 i-multiply natin by 10 and that will give us 70 over 10 times 10 is 100
And then take natin yung numerator na 70, lagay natin dito and attach the percent sign. O diba, napakadali pa rin ng method number 2. Pero let me show you yung number, yung letter D. Pwede pa rin kayang gamitin yung method number 2 dito sa given ng letter D, letter E at ng letter F. Tignan natin. Okay, so for letter D, we have to divide 5 by 8. So we have 5 divided by 8. And then 5 is smaller than 8. So 0 yung partial quotient natin. Then add 0.0 here. So magkakaroon na tayo ng 50. At para iwas sa pagkakamali, lagyan mo na rin ng decimal yan sa itaas. Nakatapat mismo ng decimal ng dividend natin. So we have 50 divided by 8 is 6. And 6 times 8 is 48. And then subtract natin 50 minus 48 is equal to 2. And then since may remainder, hindi pa natin masasabing tapos na yung operation. Magdadagdag ulit tayo ng 0 dito. And then bring down that 0 sa tabi ni 2 at magkakaroon na tayo ng bagong dividend na 20. So 20 divided by 8 is 2. And then 2 times 8 is 16. Continue the process or repeat the process. We have 20 minus 16 is 4. And then may remainder pa ring 4. Hindi pa tapos yung operation. Magdagdag ulit tayo ng 0 dito sa itaas. And bring down that 0 here sa tabi ni 4. At yung bagong dividend natin ay 40. So 40 divided by 8, the result is 5. And then 5 times 8 is 40. And then subtract natin 40 minus 40 is 0. That ends the process of our long division method. And therefore, the equivalent decimal of 5 over 8 is 0.625. Kaya lang, hindi pa tayo tapos kasi ang goal natin ay ma-convert siya into percent. So that's 0.625. Sulat natin dito and i-multiply natin by 100. And i-move lang natin yung decimal point twice to the right. So we have 1 and 2. So the decimal points must be between 2 and 5. Kaya magiging 62.5 na yan and affix the percent symbol. Ganun lang kadali. Pero sa method number 2, sa tingin nyo, yung 5 over 8, kaya kayang isolve gamit ang method number 2? I don't think so. Kasi ano nga bang number ang i-multiply natin sa 8 to get a product of 100? Yung whole number lang ha, I think wala naman, di ba? So we cannot apply method number 2 in 5 over 8 to express that as percent. Kaya dito na rin tayo sa method number 1. Method number 1 lang is enough na. Okay? So this is equal to 62.5%. Proceed tayo sa panglimang example. We have, eto na. Okay, we have 2 over 3. So divide natin yung 2 by 3. And then since yung 2 ay mas maliit kaysa kay 3, so partial quotient will be 0. Mag-add tayo ng 0.0 here para magkaroon tayo ng bagong dividend which is 20. And by the way, lagyan na rin natin ng decimal point yung numerator. And then 20 divided by 3 is 6. 6 times 3 is 18. And then subtract tayo. 20 minus 18 is 2. And then hindi pa tapos yung process kasi may remainder pa tayo. Just add another 0 here and then bring down that 0 sa tabi ni 2. Magiging 20 na yan. So 20 divided by 3 is 6. Then 6 times 3 is 18 again. And then subtract 20 minus 18 is 2. And then subukan pa nating ipagpatuloy. Baka magbago yung pattern. So 2 ulit yung remainder. So add one more 0 here. And then bring down that 0 sa tabi ni 2. And then 20 divided by 3 is 6. 6 times 3 is 18. And then 20 minus 18 is 2. So kung mapapansin nyo, paulit-ulit na lang. 18, 20, 18, 20. Tapos yung quotient natin ay palaging 6, 6, 6 and so on. So kapag ganyan yung case, repeating yung decimal, lagyan na lang natin sa dulo ng 3 dots or yung tinatawag nating ellipsis. Okay, so ibig sabihin yan, paulit-ulit lang na 0.66666 and so on.
Okay, so using that decimal, gamitin natin siya at i-multiply natin by 100 para maging percent na siya. So that will be equal to 66.6%. Depende na yun sa instruction kung hanggang tens place, hundreds place, thousands place, kasi pwede mo sabing 66.6%. You can also say 66.66% or just say 66.666% and so on. Depende na yun sa instruction ng teacher or nung nakalagay sa activity nyo. Okay, so sa method number 2, obviously hindi naman applicable yung 2/3 kasi there is no such whole number na pag minultiply natin by 3, ang result ay 100. Walang ganon. Kaya method number 1 lang ang pwedeng makapag-convert ng 2/3 into percent. So this is equal to 66.6%. The last example, we have 7/11. We have 7 divided by 11. And again, mas maliit si 7 kaysa kay 11. So 0 yung partial quotient. And then add 0.0 here. And then yung point natin para safe tayo. So 70 divided by 11 is 6. Then 6 times 11 is 66. Then subtract 70 by 66. And that gives us 4. And since yung 4 ay hindi pa 0, ibig sabihin hindi pa tapos yung process, magdadagdag ulit tayo ng another 0 here. And then that 0 will be brought down here sa baba, sa tabi ni 4, para maging 40 na yung bagong dividend natin. So 40 divided by 11 is 3. And then 3 times 11 is 33. At kapag ka nag-minus tayo, we have 40 minus 33. The result is 7. And since may remainder pa, hindi pa tayo tapos. Magdagdag ulit tayo ng another 0 here. And then bring down that 0 dito sa tabi ni 7. So may 70 tayo as our new dividend. So 70 divided by 11 is 6. And then 6 times 11 is 66. And then subtract once again, 70 minus 66 is equal to 4. And then may remainder pa rin eh. So hindi pa rin tayo tapos. Add one more 0 here. Then bring down that 0 sa tabi ni 4 para maging 40 yan, which will be our new dividend once again. So 40 divided by 11 is 3, and 3 times 11 is 33. Then subtract tayo, 40 minus 33 is 7. But tignan natin, di ba parang paulit-ulit lang yung nangyayari? Paulit-ulit na 70, tapos may makikita tayong 40, may makikita tayong 33, may makikita tayong 66. At yung quotient naman natin ay paulit-ulit na 63, 63. At pagka pinagpatuloy natin yan, paulit-ulit lang din yung digit na 63, 63, 63, 63, 63, and so on. Kaya instead of continuing the process, lagyan na lang natin ng bar sa may itaas ng 63. That indicate na yung digit na 63 ay paulit-ulit lang all throughout dyan sa sa quotient na yan. So we have 0.63, 63, 63, 63, and so on. Walang katapusang 63, 63 yan. Okay. And then, step number 2, gamitin natin yung 0.6363 times natin by 100, and that will give us 63.63%. And then, once again, itong letter F na 7/11, hindi natin kayang i-convert as percent gamit yung method number 2 kasi wala naman tayong makikitang number na kapag i-multiply by 11 ay mag-i-equal exactly sa 100. So, yung method number 1 lang yung applicable for 7/11 to be converted as percent. I hope you learned something from this lesson, and don't forget to share, like, and subscribe. Thank you so much and have a nice day.